O, ayan na mga kababayan. Hindi na po nakatiis ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Naglabas na po sila mga kababayan ng kanilang hinanaing. Lalong-lalo na po dito sa mga 18 ex-marines na naglabas din ng kanilang pahayag patungkol sa kanilang mga nalalaman tungkol sa napakalalang korupsyon na nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Meron pong kaunting kurot. Sa akin lang naman itong palagay. Kayo na lamang pong humusga. Napakaganda po mga kababayan nitong pahayag ng Iglesia ni Cristo. Nako, hula ko lang naman, hindi naman po tayo kaanib sa Iglesia. Kung noon nga, na naglabas din sila ng pahayag nila, pero ang kasunod, rally. Malay natin, baka ang kasunod nito, mga kababayan, malakihang rally na naman na gaganapin ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Panawagan para, siyempre, dapat papanagutin ang sino mang mastermind, sino mang nagkasalat, nagnakaw sa kaban ng bayan. Di po ba? Kasama po kasi yan dito sa nabanggit po ng kanilang tagapagsalita, mga kababayan. Ito na po yung video. Panoorin po natin. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan, kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. So yun po mga kababayan, walang ibang concern po ang ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo katulad din po sa atin.
na sana matukoy na kung sino talaga ang mastermind nitong mga nangyayaring korupsyon at flood control scandal. Di po ba? Lahat naman tayo eh. Yan pong hangad natin eh. Kasi ilang buwan na nakalipas, wala pang matinong mastermind na ipapakulong. Natatabunan na lamang po mga kababayan ng kung ano-anong issue na naman. Oh. Lalo na itong ICC na parang ginagawa na lamang nilang pangtakip sa issue sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. O di po ba? Kung natatandaan ho ninyo, sabi ni Kaufman na ang prosecutor daw ng ICC nasa Malacanang di umano, mga kababayan, malay natin. O, kapag hirap na silang tawag nito, hirap na silang tabunan yung issue ng kung ano pang mga issue, o tatawagan nila ang ICC o gumalaw kayo dyan. Hirap na kami dito para nakatuon na naman ang kaisipan natin, ang ating pag-aalala sa ating dating Pangulong Duterte. Di po ba? Buti na lamang mga kababayan, nagsalita na po ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Ganyan po sila ka-concern pagdating po sa kaban ng bayan, mga kababayan. Kasi, siyempre, marami din po mga kaanib ng mga Iglesia ni Cristo na taxpayer na hindi napapakinabangan ng maayos ang kanilang mga ibinibigay na buwis sa gobyerno. Katulad po natin, mga kababayan, lahat po tayo nagbabayad ng buwis. Pero anong ginagawa? Ninalakaw lamang po ng mga ilang elected official. O papayag ho ba tayo na hanggang sa mga susunod pang taon, ganyan at ganyan lamang po ang mangyayari sa atin? Ay hindi ho. Dapat ngayon, solusyon na lalo na itong panahon na ito ay napakalala ng korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Di ho ba? Kaya saludo ako sa mga kapatiran nating Iglesia ni Cristo. At ayan, naglabas sila ng pahayag. Bago lang ito, mga kababayan, kung di ako nagkakamali, 90 minutes lamang po mula nung makita ko ito. Yan po. Sana yung iba pa magsalita din, no? Lalong-lalo na ang mga taga CBCP. Palagay ho ninyo, mga kababayan. Magsasalita kaya? Ang mga taga CBCP? Nagtatanong lang naman po ako. Hindi naman po ako nagpaparatang na hindi sila magsasalita. Kasi daming pare, daming madre na di ba? Parang napako, mga kababayan eh. Samantalang nung panahong Marcos din, rehimeng Marcos Senior nga lang. Sila itong nangunguna dahil sa malala din ang korupsyon. Walang pinagkaiba ngayon. Ginawa nung ama, ginawa din ng anak. Di po ba? Sila ang nangunguna, mga kaparian, mga madre. Ngayon, ewan ko lang, di ko alam. Kaya nga tanong ko kanina, magsasalita din kaya sila na ang CBCP? Ewan lang, mga kababayan. Sana. Sana kalabitin sila ni Lord. Oy! Galawin nyo ang baso! Para hindi kayo mahalata. Naalin? Tutulog-tulog sa pansitan. Yan ang ibig kong sabihin. Huwag niyong lalagyan ng ibang meaning. Di ba, mga kababayan? Ang iglesia, yan na. Ginalaw na ang baso, mga kababayan. Hindi man katapangan, yung kanilang pahayag, tama lang man yun, at yun lang talaga ang nararapat, mga kababayan. Kasi mahirap na. Alam niyo naman, ang administrasyon ngayon, malambot pa sa balat ng sibuyas. Kung sino ito mga lumalaban sa napakalalang korupsyon sa ating bansa, yun pa ang mga ginigipit. Di ba? Kung sino yung mga nagsasalita na pawang katotohanan lamang ang sinasabi,
yun din ang iniipit, ginigipit, kung ano-ano ang ginagawa nila, tinatakot para manahimik. Di ho ba? Kahit mga vloggers, yari ka. Kahit mga mainstream media, ayan, hawak na nila sa liig, ang iilan lang naman. Meron pa namang mga matitino na mga natitira, katulad na lamang nito, ayan, Net25, katulad din ng SMNI, ayan, at kung hindi ako nagkakamali, itong UNTV, okay din po yata ito, mga kababayan. Pero yung iba dyan, wala akong binanggit, kayo na lamang po ang humusga. Di ho ba, mga kababayan? Labas ang mga matatapang, magsalita na sa mga nangyaring korupsyon sa ating bansa. Ayan. Hindi naman ibig sabihin magsasalita kayo, makikipaglaban kayo sa gobyerno. Mali yan. Kundi maglabas lamang ng pahayag na katulad nito. Di ba? Smooth. Ang ganda. Malaman. May sense, ika nga, mga kababayan. Di po ba? Para magising sila. Magising sila. Teka, marami na tao na medyo nagsasalita na. Kailangan sigurong ipakulong na natin si Martin Romualdez. Gawin na natin sacrificial lamb yan. Sana magkaganon, mga kababayan, idagdag pa natin si Sandro.